Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa tahimik na bayan ng San Rafael, kung saan ang mga simbahan ay tila lumangoy sa kalmadong alon ng pananampalataya, si Samuel ay abala sa kanyang maliit na silid-aklatan. Ang mga pader nito ay puno ng lumang mga aklat, biblikal na komentaryo, mga teksto tungkol sa kasaysayan ng Israel, at ilang makapal na volume ng teolohiya. Habang binabasa niya ang isang nakasulat sa lumang Hebrew, tumunog ang kanyang telepono. "Samuel, narinig mo na ba ang balita tungkol sa Israel?" tanong ni Pastor Caleb, ang leader ng kanilang simbahan. "Anong balita?" sagot niya habang iniayos ang salamin at mabilis na kinuha ang remote ng telebisyon. Habang binuksan ang balita, bumungad ang mukha ng isang reporter. Sa likod nito ay ang bundok ng templo sa Jerusalem. Ang unang bato para sa muling pagtatayo ng templo ay inilatag na, ani ng reporter. Ang mundo ay nahahati, ang ilan ay naniniwala na ito ay katuparan ng propesya, habang ang iba'y nakikita itong isang hakbang tungo sa kaguluhan. Nanlamig si Samuel. Napakaraming beses niyang nabasa ang tungkol sa templong ito sa mga propesya ni Daniel at Ezekiel. Sa mga aklat na iyon, ang pagtatayo ng templo ay nagsilbing tagapagpaalala ng nalalapit na mga huling araw. Habang abala siya sa pag-iisip, kumatok ang kanyang matalik na kaibigan, si Elias. Si Elias ay isang masigasig ngunit minsang mapanuyang kaibigan ni Samuel, na laging may opinyon sa lahat ng bagay. "Samuel, ano na naman ang iniisip mo?" tanong ni Elias habang sumandal sa pintuan. "Elias, nakikita mo ba ito? Ang templo ay muling itatayo. Hindi ba't malinaw na konektado ito sa propesya? Propesya o politika? Tandaan mo, Samuel, hindi lahat ng sinasabi sa balita ay dapat pagkatiwalaan." Ngunit hindi mabura ni Samuel ang kaba sa kanyang dibdib. Matapos magpaalam si Elias, muli siyang bumalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang dokumento na iniabot sa kanya noon ng kanyang propesor sa universidad, isang lihim na journal mula sa isang iskolar na tumukoy sa eksaktong mga palatandaan ng pagtatayo ng ikatlong templo. Habang sinusuri niya ito, may napansin siyang kakaiba. Isang guhit sa gilid ng pahina, tila mga koordinado. Agad siyang tumingin sa internet para tingnan kung saan ito tumutukoy. Ang resulta, isang lugar malapit sa Jerusalem, hindi kalayuan sa bundok ng templo. Kinabukasan, dinala ni Samuel ang kanyang natuklasan sa simbahan. Si Pastor Caleb at ang ilang miyembro ay tahimik na nakikinig habang ipinaliwanag niya ang tungkol sa propesya at ang koneksyon nito sa mga kasalukuyang pangyayari. Kung ito nga ang simula ng katuparan ng mga propesya, sabi ni Samuel, hindi ba dapat tayong maging handa? Ang ating pananampalataya ang magiging susi para maunawaan ang mga darating na tanda. Ngunit Samuel, sagot ni Pastor Caleb, ang mga bagay na ito ay delikado. Hindi lahat ay handa para sa ganitong usapan. Paano kung magdala ito ng takot kaysa inspirasyon? Napabuntong hininga si Samuel. Alam niyang totoo ang sinabi ni Pastor Caleb, ngunit sa puso niya, naramdaman niyang ang mga Kristiyano ay dapat maging mapagbantay, hindi natutulog. Sa gabing iyon, habang nagbabasa muli si Samuel, may natanggap siyang email mula sa isang hindi kilalang tao. Ang subject, mahalaga, ang katotohanan tungkol sa templo. Binuksan niya ito ng may kaba. Ang laman ay isang simpleng mensahe. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lugar na nasa dokumento mo. Magmadali sapagkat ang oras ay maikli. Habang umaalinganggaw sa kanyang isipan ang mensahe, biglang nawalan ng kuryente sa buong lugar. Natahimik ang kanyang bahay, maliban sa malamig na hangin na tila dumaan sa bintana. Napatingin siya sa labas, ngunit walang kakaibang nakita. Ngunit ang pakiramdam ng takot at pananabik ay magkahalong bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho. Sa sumunod na araw, maaga pa lamang ay nagbibiyahe na si Samuel patungong simbahan upang ipakita kay Pastor Caleb ang misteryosong email na natanggap niya. Habang nasa daan, binabasa niya sa kanyang isipan ang bawat salita ng mensahe, pilit iniisip kung sino ang maaaring nagpadala nito. Sa kabila ng kanyang kaba, may bahagi sa kanya na puno ng pananabik. Ang posibilidad na may mas malalim na koneksyon sa propesya ay nagbigay sa kanya ng lakas upang sundan ang palatandaan. Ngunit hindi lahat ay sigurado. Pagdating sa simbahan, sinalubong siya ni Elias. "Samuel, ano na naman ang dinadala mong misteryo ngayon?" tanong ni Elias habang nakangisi. "Elias, hindi ito biro," sagot ni Samuel habang inilalabas ang email mula sa kanyang telepono.
Tingnan mo ito. May nagpadala sa akin ng mensaheng konektado sa templo. Mukhang nais nilang puntahan ko ang isang lugar malapit sa Jerusalem. Tinignan ni Elias ang email, ngunit halatang hindi kumbinsido. Hindi ba't masyadong delikado ito? At paano ka naman sigurado na totoo ang lahat ng ito? Sa dami ng tao ngayon na mahilig maglaro ng ganitong klaseng panloloko. Bago pa man makapagsalita si Samuel, dumating si Pastor Caleb, at agad niyang ipinaliwanag ang natuklasan. Ngunit ang sagot ng pastor ay tila nagpabigat sa damdamin niya. Samuel, sabi ng pastor habang nakahalukit-kit, naiintindihan ko ang pananabik mo, ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng bagay ay dapat sundan ng walang sapat na patunay. Paano kung ito ay bitag? Tandaan mo, maraming maling espiritu ang kumikilos din sa mundo. Hindi mapakali si Samuel sa naging tugon. Pagbalik niya sa bahay, napuno ng mga tanong ang kanyang isip. Tama ba na ituloy niya ito? Ano ang hinihintay niya? At bakit siya ang pinili ng taong nagpadala ng email na yon? Sa gitna ng kanyang pag-isip, nagpa siya siyang magsaliksik pa. Nag-online siya at sinimulang hanapin ang lugar na itinuro sa email. Isa itong maliit na lugar malapit sa silangang bahagi ng Jerusalem, isang lugar na hindi gaanong kilala, ngunit mayaman sa kasaysayan ayon sa kanyang mga nabasa. Habang tinitingnan niya ang mga larawan sa internet, tumunog muli ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay isang malalim na boses, tila pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung sino. Samuel, natanggap mo na ang email ko, sabi ng lalaki. Ngayon ay oras na para gumawa ng desisyon. Napapitlag si Samuel. Sino ka? At bakit ako? Ano ang koneksyon ko dito? Tanong niya. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay alam kong may kaalaman ka at lakas ng loob na hanapin ang katotohanan. Ngunit magmadali ka, Samuel. Ang mga pangyayari ay mabilis na magbabago. Kapag nahuli ka, baka huli na ang lahat. Bago pa man makapagtanong pa si Samuel, pinutol na ang tawag. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat tanong na kanyang iniwasang sagutin ay tila lumalakas sa kanyang isipan. Sa wakas, napagpasyahan niyang sundin ang palatandaan. Kinuha niya ang kanyang journal, mga aklat na may kaugnayan sa propesya, at nag-book ng tiket patungong Jerusalem. Bago umalis, dumaan siya sa simbahan upang ipaalam ang kanyang desisyon kay Pastor Caleb. Ngunit sa halip na suporta, natanggap niya ang isa pang babala. Samuel, tandaan mo na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi laging ligtas, sabi ng pastor. Kung ito ang pinili mong landas, ipagdarasal kita. Ngunit mag-ingat ka sa mga taong nais linlangin ka gamit ang kanilang sariling interpretasyon ng banal na salita. Habang papalabas ng simbahan, nakita niya si Elias. Pupunta ka talaga, hindi ba? Tanong ni Elias. Elias, hindi ko kayang ipagwalang bahala ang lahat ng ito. Kung mali ako, handa akong harapin ang resulta. Ngunit kung tama ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko ginawa ang nararapat. Tumango si Elias, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Basta alalahanin mo, Samuel, hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Pagdating ni Samuel sa Jerusalem, agad siyang nagtungo sa lugar na itinuro sa email. Habang papalapit siya sa lokasyon, napansin niyang may kakaibang kapayapaan, ngunit may halong tensyon sa paligid. Sa isang sulok ng kalye, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Samuel, tanong ng matanda. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Samuel, bakas ang pagkamangha. Ako ang nagpadala ng email. Ako si Ezra, sagot ng lalaki. Ipinaliwanag ni Ezra na siya ay bahagi ng isang maliit na grupo ng mga iskolar na matagal nang nag-aaral ng mga palatandaan ng pagtatayo ng ikatlong templo. Samuel, ang muling pagtatayo ng templo ay hindi lamang isang proyekto ng arkitektura, paliwanag ni Ezra. Ito ay isang espiritual na paggalaw, isang palatandaan ng mas malalaking pangyayaring paparating. Ngunit hindi lahat ng nakikita ay totoo. Maraming magsusulputang huwad na leader, nagpapanggap na may banal na layunin. Habang patuloy silang nag-uusap, napansin ni Samuel na may mga taong nakamasid sa kanila mula sa malayo. Hindi niya mawari kung ito'y konektado sa usapan nila ni Ezra, ngunit hindi niya napigilan ang pakiramdam na sila'y sinusubaybayan. Sa pagtatapos ng araw, iniwan siya ni Ezra ng isang babala. Samuel, marami ka pang hindi nauunawaan. Ngunit huwag mong ipagkamali ang bawat tanda bilang mula sa Diyos. Ang tunay na palatandaan ay laging magdadala sa iyo pabalik kay Kristo.
Habang naglalakad si Samuel pabalik sa kanyang tinutuluyan, iniisip niya ang mga sinabi ni Ezra. Ang misteryo ay tila lumalalim at sa kabila ng kanyang lakas ng loob, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa kanyang sariling pag-aalinlangan. Habang sumisikat ang araw sa Jerusalem, naramdaman ni Samuel ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga usapan nila ni Ezra noong nakaraang araw ay nag-iwan ng maraming tanong. Habang nagkakape sa maliit na cafe sa gilid ng isang masikip na kalye, binuksan niya ang balita sa kanyang telepono. Ang opisyal na seremonya ng paglalagay ng unang bato ng ikatlong templo ay nagsimula ngayong umaga, anunsyo ng isang balita. Ang kamera ay nakatutok sa isang grupo ng mga leader na nagsasagawa ng seremonya, habang ang daan-daang tao ay nakapaligid, nagdiriwang at nagpoprotesta ng sabay. Ang lugar ay puno ng tensyon at ramdam ito ni Samuel kahit pa nasa isang tahimik na cafe siya. Ang bundok ng templo ay nagmistulang sentro ng buong mundo at alam niyang dapat siyang nandoon. Agad siyang umalis at nagpunta sa lugar ng seremonya. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang malawak na tanawin ng kaguluhan. May mga nagdiriwang, umaawit ng mga papuri, habang ang iba naman ay nagpoprotesta, galit na galit sa nangyayari. Ang amoy ng alikabok at pawis ay humahalo sa init ng araw. Habang naglalakad siya, narinig niya ang isang boses mula sa malayo. Samuel, sigaw ni Rachel, isang babaeng may hawak na kamera at mikropono. Si Rachel, isang matapang na mamamahayag mula sa Tel Aviv, ay kilala sa kanyang walang takot na pagtuklas ng katotohanan. Minsan na silang nagkita sa isang seminar sa universidad, at magaan ang loob ni Samuel sa kanya. Rachel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Samuel. Ito ang pinakamalaking balita sa taon. At ikaw? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong niya pabalik, habang mabilis na binubuksan ang kanyang kagamitan upang kuhanan ang eksena. Si Samuel ay sandaling napaisip. Hindi niya maaaring sabihin lahat kay Rachel, ngunit alam niyang kakailanganin niya ng tulong. May mga bagay akong pinag-aralan, sagot niya ng may pag-aalinlangan. Pero ang mas mahalaga ay ano ang naririnig mo dito. Ano ang mga sinasabi ng tao tungkol sa templo? Hati ang mga opinyon, sagot ni Rachel. May naniniwalang ito ang katuparan ng propesya, ngunit marami rin ang nagsasabing ito ay isang mapanganib na hakbang tungo sa pandaigdigang kaguluhan. Habang pinag-uusapan nila ito, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Isa sa kanila, isang lalaking may makapangyarihang presensya, ang tumigil sa kanilang harapan. Ikaw ang estudyante ng propesya, hindi ba? Tanong ng lalaki kay Samuel. Nagulat si Samuel. Paano niya nalaman iyon? Ako si Nathaniel, patuloy ng lalaki. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ang templo na ito ay higit pa sa nakikita ng mata. Narito ito upang pagsamahin ang mga tao, hindi upang sila'y pagwatak-watakin. Ang mga salita ni Nathaniel ay tila puno ng misteryo. Bagamat magalang, ramdam ni Samuel ang bigat ng mga ito, na para bang may mas malalim na kahulugan na hindi sinasabi. Habang umaalis si Nathaniel, tinitigan siya ni Rachel. Sino iyon? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Samuel. Ngunit sa palagay ko, hindi iyon ang huli nating pagkikita. Sa sumunod na araw, bumalik si Samuel sa tinutuluyan niyang hostel. Inisa-isa niya ang mga tala niya at sinimulang pagdugtong-dugtungin ang mga detalye. Ang mga salita ni Ezra, ang email, ang sinabi ni Nathaniel, lahat ay tila may koneksyon. Ngunit hindi niya mahanap ang buong larawan. Habang abala siya, tumawag si Elias mula sa kanilang bayan. Samuel, ano na ang nangyayari dyan? Tanong ni Elias, ang kanyang boses puno ng pag-aalala. Elias, mahirap ipaliwanag, sagot ni Samuel. Parang lahat ng propesya ay nagkakatotoo sa harap ko. Pero parang mas marami pa akong tanong kaysa sagot. Basta mag-ingat ka, sagot ni Elias. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At huwag kang magtiwala sa bawat taong makakausap mo. Kinabukasan, nagpunta si Samuel sa isang maliit na tindahan ng aklat na binanggit ni Ezra sa kanilang unang pagkikita. Dito niya nakilala ang isang matandang babae na nagpakilalang Miriam, ang may-ari ng tindahan. Ang tindahan ay puno ng lumang mga aklat, karamihan ay mga komentaryong Hebreo at Grego. Ikaw ang kaibigan ni Ezra? Tanong ni Miriam habang inaayos ang mga aklat. Sinabi niya sa akin na may mga dokumento kang maaaring makatulong sa pag-unawa ko sa nangyayari. Hindi dokumento ang kailangan mo, sagot ni Miriam habang binubuksan ang isang pinto patungo sa likuran ng tindahan.
Ang kailangan mo ay mas malalim na pananampalataya. Sa likod ng pinto ay isang maliit na silid na puno ng mga sinaunang scroll at mapa. Ipinakita ni Miriam ang isang mapa na tila naglalaman ng mga lugar sa paligid ng bundok ng templo. Ang lugar na ito, sabi ni Miriam habang itinuturo ang isang bahagi ng mapa, ay hindi karaniwang binabanggit. Ngunit ito ang susi sa tunay na layunin ng templo. Dito, matatagpuan ang sagot sa mga tanong mo. Habang nililimin ni Samuel ang mga detalye, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa silid. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino na gumagalaw. Agad siyang tumingin kay Miriam, ngunit kalmado lang ito. Huwag kang matakot, sabi ni Miriam. Sa lugar na ito, laging may nagmamasid. Ang tanong ay, ano ang intensyon nila? Nagulat si Samuel sa sagot ni Miriam, ngunit napagpasyahan niyang huwag nang magtanong pa. Alam niyang ang bawat hakbang ay nagiging mas delikado, ngunit mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na ang kanyang misyon ay higit pa sa personal na paghahanap ng kaalaman. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya si Samuel na bumalik sa bundok ng templo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya manonood lamang. Kailangan niyang alamin ang katotohanan kahit na ano pa ang nakataya. Mula sa malayo, tanaw ni Samuel ang bundok ng templo na tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng maliwanag na kalangitan, ramdam niya ang bigat ng kaguluhan na tila nakabitin sa ere. Hindi lamang ito isang pisikal na lugar, ang bawat bato at bawat hakbang dito ay may espiritual na kahulugan. Habang papalapit siya, napansin niyang mas marami ang tao kaysa sa dati. Mga turista, mananampalataya, at mga mamamahayag ay nagtipon-tipon sa paligid. Sa gitna ng ingay, may narinig siyang isang boses na nagbabahagi ng mensahe. Lumapit siya at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang lalaking nakasuot ng puti. Ang templo ay simbolo ng kasaganaan at kapayapaan, sigaw ng lalaki. Ito ang sagot sa lahat ng ating mga suliranin. Huwag tayong matakot sa hinaharap sapagkat ito ang plano ng Diyos para sa atin. May halo itong kaakit-akit at kapangyarihan sa kanyang boses na tila hinihila ang damdamin ng mga tao. Ngunit para kay Samuel may kakaiba. Habang pinakikinggan niya ang lalaki, naramdaman niyang tila may kulang sa mensahe nito, isang malalim na koneksyon kay Kristo. Sa di kalayuan, naramdaman ni Samuel ang presensya ni Rachel. May hawak itong kamera, binubusisi ang bawat anggulo ng kaganapan. Agad siyang lumapit dito. Rachel, nakita mo ba ang lalaking iyon? Tanong ni Samuel. Siya si Levi Cohen, sagot ni Rachel habang inizoom ang kanyang kamera. Isa siyang self-proclaimed na leader na konektado sa ilang kilusan ng relihiyon dito. Sinasabing malapit siya sa mga tao sa likod ng muling pagtatayo ng templo. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang babae sa kanila. Isang tagasunod ni Levi. Gusto niyo bang sumama? Ang aming grupo ay nagtitipon upang magbahagi ng mga dakilang katotohanan tungkol sa bagong templo, ani ng babae, ang boses puno ng sigasig. Bagamat nagdadalawang isip, napagpasyahan ni Samuel na sumama. Si Rachel, bagamat may alinlangan, ay sinundan din siya. Ang lugar kung saan dinala sila ay isang maliit na silid na puno ng tao. Sa harap, si Levi ay muling nagbibigay ng kanyang mensahe. Ngunit sa pagkakataong ito, mas personal ang kanyang tono. Ang templo na ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, sabi niya. Ito'y para sa lahat ng tao sa buong mundo. Narito ako upang sabihin sa inyo, hindi kailangang mahirapan ang tao sa paghahanap ng Diyos. Ang Diyos ay narito na. Ang kapayapaan at kasaganaan ay nararating natin ngayon. Habang nagsasalita si Levi, nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit para kay Samuel, tila may mali. Ang kanyang mga salita ay parang walang lalim, walang pagtukoy sa sakripisyo ni Kristo o sa makitid na landas ng pananampalataya. Sa halip, ang lahat ay nakasentro sa madaliang kasaganaan at kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang pagtitipon, tinapik ni Rachel si Samuel. Samuel, hindi mo ba napapansin? Para silang nahipnotismo, bulong niya. Sagot ni Samuel. Ang mga salita niya ay magaan pakinggan, ngunit hindi ito ang buong katotohanan. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang biglang may lalaking sumigaw mula sa likod ng silid. Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo, Levi? Tanong nito. Ngumiti si Levi at iniangat ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, tila may lumabas na liwanag mula sa kanyang palad na ikinabigla ng karamihan. Ito ang patunay, sigaw niya. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng templong ito. Ang silid ay napuno ng sigawan at palakpakan.
Ngunit para kay Samuel, lalong lumaki ang kanyang pagdududa. Rachel, ito na ang sinasabi sa Biblia. Ang mga huwad na tanda at himala upang linlangin ang marami, sabi niya. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit si Samuel kay Levi upang makipag-usap. Levi, maganda ang iyong mensahe. Ngunit nais ko sanang malaman, paano mo ikinakabit ang templo na ito sa sakripisyo ni Kristo? Napatigil si Levi at mumiti. Samuel, hindi lahat ng sagot ay kailangan ng paghihirap. Ang Diyos ay nagbibigay ng mas madaling landas ngayon. Hindi ba't mas maganda yon? Ang sagot na ito ay nagpatibay sa hinala ni Samuel. Tila tinutulak ni Levi ang ideya ng pananampalataya na walang sakripisyo, isang doktrina na laban sa mga turo ni Kristo. Sa daan pa uwi, napansin ni Rachel na tahimik si Samuel. Anong iniisip mo? Tanong niya. Ang mga tao, Rachel. Ang bilis nilang mahulog sa ganitong mga bagay. Parang ang hinahanap nila ay ginhawa at hindi ang tunay na katotohanan. Tama ka, sagot ni Rachel. Ngunit paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo ay naguguluhan? Ang tanong na iyon ay tumama kay Samuel. Alam niyang kailangan niyang magpalakas ng kanyang sariling pananampalataya kung nais niyang tumayo laban sa ganitong uri ng panlilinlang. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging masigla ang grupo ni Levi. Ang kanyang mga pagtitipon ay dinadaluhan ng mas maraming tao, at ang kanyang pangalan ay nagsimulang sumikat hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa ibang bansa. Ngunit si Samuel, kasama si Rachel, ay nagpatuloy sa kanilang pagsasaliksik. Alam nilang ang kanilang misyon ay hindi lamang obserbahan, kundi alamin ang tunay na motibo sa likod ng lahat ng ito. Isang gabi, nakatanggap muli si Samuel ng mensahe mula kay Ezra. Samuel, mag-ingat ka. Ang mga huwad na propeta ay nagiging mas agresibo. Huwag kang magpapalinlang. Sa puntong iyon, naramdaman ni Samuel ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagtatayo ng templo, ito ay tungkol sa kaluluwa ng bawat taong nahuhulog sa mga maling turo. Kailangang kumilos siya bago maging huli ang lahat. Ang hangin sa Jerusalem ay tila mas mabigat habang lumilipas ang mga araw. Ang pangalan ni Levi Cohen ay lalong sumisikat, na halos sumasapawan ang mismong kasaysayan ng bundok ng templo. Ang kanyang mga tagasunod ay dumarami, at ang kanyang mensahe ng kasaganaan at kapayapaan ay umaalingaw sa lahat ng sulok ng lungsod. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, patuloy si Samuel sa kanyang pananaliksik. Habang binubusisi niya ang mga tala na iniwan ni Miriam, natagpuan niya ang ilang detalyeng nagkumpirma sa kanyang mga hinala, mga babala sa Biblia tungkol sa mga huwad na lider na magpapakita ng mga tanda at himala upang linlangin ang marami. Ngunit kahit na gaano kaliwanag ang ebidensya, hindi pa rin niya matukoy kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Isang hapon, habang naglalakad si Samuel papunta sa bundok ng templo, may sumalubong sa kanya. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tabi niya, at bumaba ang isang lalaki na may pormal na kasuotan. Samuel, wika ng lalaki, ang kanyang boses mababa at puno ng otoridad. Ako si Nathaniel. Naaalala mo ako, hindi ba? Tumango si Samuel, bagamat nagulat siya sa biglaang pagkikita. Anong kailangan mo sa akin, Nathaniel? Tanong niya. Narinig ko ang iyong pangalan mula sa maraming tao. Sinasabi nilang ikaw ay isang tao ng pananampalataya, na nauunawaan ang mga bagay na higit sa nakikita ng mata. Nais kong makipag-usap sa iyo. Ang tono ng lalaki ay tila kaibigan, ngunit may mabigat na presensya sa kanyang boses na nagdulot ng pag-aalinlangan kay Samuel. Sige, makikinig ako, sagot niya. Ngunit ano ang pakay mo sa akin? Ngumiti si Nathaniel at itinuro ang bundok ng templo. Ang templo na yon, Samuel. Ang mundong ito ay nangangailangan ng pag-asa, at ang templo ay simbolo ng bagong simula. Ngunit kailangan natin ng mga taong may kaalaman at tapang upang magdala ng mensaheng ito sa iba. Ikaw ang isa sa mga taong iyon. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Samuel na may mas malalim na intensyon si Nathaniel. Ang iyong sinasabi ay tila maganda, sagot ni Samuel. Ngunit bakit ako? Ano ang nakikita mo sa akin? Ikaw ay may karunungan, sagot ni Nathaniel. Ngunit higit pa roon, mayroon kang impluwensya. Ang mga tao ay makikinig sa iyo. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang kapayapaan ay hindi laging nagmumula sa sakripisyo. Minsan, ang kapayapaan ay nangangailangan ng pagsunod. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kilabot kay Samuel. Ramdam niyang may kakaiba sa likod ng magiliw na pananalita ni Nathaniel.
Sa gabing iyon, nagkwento si Samuel kay Rachel tungkol sa kanyang kakaibang pag-uusap. Rachel, may kakaiba kay Nathaniel. Parang may nais siyang iparating, ngunit hindi ito ganap na totoo. Sa tingin ko, tama ang hinala mo, sagot ni Rachel. Nabanggit na rin sa akin ng ilang kaibigan na si Nathaniel ay hindi lamang tagapayo ng mga leader ng relihiyon. Mayroon siyang koneksyon sa mga pandaigdigang leader. Nagpasya silang dalawa na sundan ang mga galaw ni Nathaniel. Habang sinisiyasat nila ang kanyang mga aktibidad, natuklasan nila ang isang detalyeng nagpabigat ng kanilang sitwasyon. Si Nathaniel pala ay hindi lamang isang ordinaryong tagapayo. Siya ang itinuturing na tagapamagitan sa pagitan ng mga relihiyosong grupo at ng pandaigdigang alyansa ng mga bansa. Isang linggo ang lumipas, at muling nagkita sina Samuel at Nathaniel sa isang pagtitipon sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang layunin ni Nathaniel. Samuel, sabi niya, naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan. Ngunit hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng templo para sa mundo. Inalok siya ni Nathaniel ng isang paglalakbay patungo sa isang espesyal na pagtitipon na gaganapin sa loob ng isang linggo, kung saan ang mga pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay mag-uusap tungkol sa templo. Bagamat may alinlangan, napagpasyahan ni Samuel na pumunta upang maunawaan ang buong larawan. Sa araw ng pagtitipon, nagtipon ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa. Ang lugar ay puno ng mga tagasunod, mga leader, at mga tagapagbalita. Si Nathaniel ang nanguna sa programa. Habang siya'y nagsasalita, ramdam ni Samuel na ang kanyang mga salita ay parang may layunin na higit pa sa pagpapahayag ng kapayapaan. Ang templo ay hindi lamang para sa Israel, ani ni Nathaniel. Ito ay para sa buong mundo. Narito tayo upang simulan ang bagong yugto ng kasaysayan, isang panahon ng pagkakaisa na hindi na muling masisira. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang nagpakita si Levi Cohen na tila nagdadala ng mas malalakas na mensahe. Sinamahan niya si Nathaniel sa entablado at magkasama nilang ipinahayag ang kanilang layunin na gawing sentro ng kapayapaan ang templo. Habang pinapanood ito ni Samuel, naramdaman niyang parang may itinatagong agenda ang dalawa. Tumayo siya at sumigaw mula sa gilid ng lugar. Nathaniel, ano ang tunay mong layunin sa templong ito? Ito ba'y para sa Diyos o para sa sarili mong kapangyarihan? Napatingin ang lahat kay Samuel at si Nathaniel ay ngumiti ng magaan. Samuel, huwag kang magmadali sa paghusga. Ang bawat hakbang natin ay para sa kabutihan ng sangkatauhan. Ngunit kung may tanong ka, pumarito ka at pag-usapan natin ito ng pribado. Ang sagot na ito ay hindi nakapagpatahimik sa damdamin ni Samuel. Alam niyang may mas malaking plano sa likod ng mga salitang iyon. Sa pag-uwi niya, kinausap siya ni Rachel. Samuel, kailangan nating gumawa ng hakbang. Hindi na tayo pwedeng mag-obserba lang. Kung totoo ang mga hinala mo, dapat malaman ng mga tao ang katotohanan. Alam ko, sagot ni Samuel. Ngunit paano natin sila mapapaniwala? Ang mga leader na ito ay tila may kapangyarihang lampas sa ordinaryo. Hindi sila basta-basta matutumba. Sa puntong iyon, napagpasyahan nilang hanapin si Ezra upang humingi ng karagdagang gabay. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, naramdaman ni Samuel na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa templo, kundi isang mas malalim na digmaang espiritual na nagsisimula ng lumitaw. Matapos ang dramatikong tagpo sa pagtitipon, bumalik si Samuel sa kanyang tinutuluyan sa Jerusalem. Sa kanyang isip, muling bumabalik ang mga tanong, ano ang layunin ni Nathaniel? At bakit tila may koneksyon si Levi Cohen sa mas malaking plano? Habang nagmumuni-muni, dumating si Rachel dala ang isang maliit na kahon na puno ng mga dokumento. Samuel, sabi niya, inilalapag ang kahon sa mesa, ito ang mga tala na iniwan ni Ezra. Mukhang mas malalim pa ang alam niya tungkol sa mga nangyayari kaysa sa inaakala natin. Binuksan ni Samuel ang kahon. Ang mga dokumento ay tila mga fragmento ng kasaysayan ng templo, mga teorya ng eschatology, at ilang babala tungkol sa huwad ng mga leader. Sa isang sulok ng kahon, natagpuan niya ang isang sulat mula kay Ezra. Samuel, ang nakasulat sa liham, ang labanan ay hindi lamang sa pagitan ng mabuti at masama sa panlabas. Ito ay nasa puso ng bawat isa. Ang tunay na templo ay hindi gawa sa bato, kundi sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga naniniwala. Mag-ingat sa mga nagdadala ng kaginhawaan, ngunit inaalis ang sakripisyo ni Kristo. Kinabukasan, nagpasya si Samuel at Rachel na bumalik sa simbahan kung saan naroon si Pastor Caleb.
Sa kanilang pagpasok, napansin nila ang kakaibang katahimikan sa loob. Ang mga dating masisiglang miyembro ng kongregasyon ay tila nawalan ng lakas. Ang mensahe ng kasaganaan mula sa labas ay nagpasok ng pag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Samuel, sabi ni Pastor Caleb habang hawak ang isang Biblia, ang simbahan ay dumaranas ng pagsubok. Maraming miyembro ang sumunod sa mensahe ni Levi Cohen. Tila mas pinili nila ang ginhawa kaysa sa makitid na landas ng pananampalataya. Pastor, sagot ni Samuel, ito ang simula ng babala na nabanggit sa Biblia. Ang mga huwad na leader ay unti-unting sinisira ang pundasyon ng ating pananampalataya. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating ang ilang miyembro ng simbahan. Karamihan sa kanila ay mukhang nalilito at naguguluhan. Isa sa kanila, si Miriam, isang matanda na matagal ng miyembro ng simbahan, ang tumayo sa harapan. Pastor, sabi ni Miriam, hindi na tayo pare-pareho. Marami ang naniniwala na si Levi ay pinili ng Diyos upang magdala ng bagong kapayapaan. Paano natin malalaman kung tayo ba ang tama? Tumayo si Samuel at sumagot, ang kanyang boses puno ng tapang. Hindi lahat ng bagay na tila maganda ay mula sa Diyos. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol sa ginhawa, kundi sa sakripisyo at katapatan kay Kristo. Ang ating batayan ay ang salita ng Diyos, hindi ang mga pangako ng tao. Sa araw na iyon, nagpasya si Samuel at Pastor Caleb na muling buhayin ang pagkakaisa sa simbahan. Nag-organisa sila ng maliit na grupo para sa pag-aaral ng Biblia na pinangunahan ni Samuel. Naging pangunahing tema ng kanilang talakayan ang babala ni Jesus sa Mateo 24:24, ang mga huwad na Kristo at propeta na magpapakita ng mga tanda upang linlangin ang marami. Sa bawat talakayan, naging mas malinaw sa kanila na ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas kundi sa loob din ng kanilang puso. Ang pagkakawatak-watak sa simbahan ay naging isang hamon na kailangang harapin ng may tapang at pananampalataya. Samantala, si Rachel ay patuloy na nagdudokumento ng mga kaganapan sa labas. Sa kanyang pananaliksik, nadiskubre niya na ang impluwensya ni Levi ay umabot na hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga social media at mga balita, ang mensahe ng kasaganaan at kapayapaan ay patuloy na nagiging popular. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ni Rachel ang isang manipis na layuning magbigay ng maling pag-asa sa tao. Habang sinusuri niya ang mga tala, dumating si Samuel. Rachel, kamusta ang pananaliksik mo? Tanong niya. May mas malaking plano sa likod nito, Samuel, sagot ni Rachel. Hindi lamang ito tungkol sa templo. Ang mga leader na tulad ni Levi at Nathaniel ay tila gumagawa ng paraan upang kontrolin ang pananampalataya ng mga tao. Ginagamit nila ang templo bilang simbolo, ngunit ang tunay na layunin nila ay mas malalim. Sa gabing iyon, nagkaroon ng pagtitipon ang grupo ni Samuel sa simbahan. Habang nagdarasal sila, naramdaman nila ang muling pagbangon ng kanilang espiritual na lakas. Ngunit sa gitna ng tahimik na panalangin, biglang dumating ang isang mensahe mula sa labas. Ang mensahe ay mula kay Nathaniel na nagpapatawag kay Samuel sa isang personal na pagpupulong. Samuel, ang nakasulat sa liham, hindi mo nauunawaan ang kabuuan ng aming layunin. Magkita tayo sa bundok ng templo bukas upang maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kinabukasan, nagtungo si Samuel sa bundok ng templo. Doon, sinalubong siya ni Nathaniel. Ang paligid ay tahimik at ang langit ay tila mabigat sa presensya ng usapan nila. Samuel, sabi ni Nathaniel, ikaw ay isang tao ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ay hindi kailangang maging mahirap. Ang templo na ito ay tanda ng bagong daan, isang landas na mas magaan, mas madaling unawain. Ngunit ang sagot ni Samuel ay puno ng paninindigan. Nathaniel, ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa kaginhawaan. Ang tunay na daan ay makitid, puno ng sakripisyo, at nakasentro kay Kristo. Hindi ko kailanman pipiliin ang isang landas na lumalayo sa kanyang turo. Ngumiti si Nathaniel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Samuel, marami ka pang hindi nauunawaan. Ngunit darating ang panahon na mauunawaan mo rin. Ang pintuan ay laging bukas para sa iyo. Habang bumababa si Samuel mula sa bundok ng templo, ramdam niya ang bigat ng laban na darating. Hindi lamang ito laban sa mga huwad na leader, kundi laban din sa espiritual na kahinaan ng simbahan. Alam niyang kailangan niyang tumayo, hindi lamang bilang isang tagamasid, kundi bilang isang mandirigma ng pananampalataya. Ang umaga sa Jerusalem ay puno ng kaguluhan.
Ang mga balita tungkol sa muling pagtatayo ng templo ay umabot na sa iba't ibang panig ng mundo, at ang mga protesta, debate, at mga pagtitipon ay sabay-sabay na nagaganap. Sa kabila ng lahat, si Samuel ay nanatiling determinado sa kanyang misyon, hanapin ang katotohanan sa likod ng tila perpektong mensahe ni Nathaniel at Levi Cohen. Habang naglalakad si Samuel papunta sa simbahan upang muling makipagkita kay Pastor Caleb, tumigil siya sa isang maliit na tindahan upang kumuha ng kape. Sa sulok ng tindahan, may narinig siyang dalawang tao na nag-uusap ng mahina. "Hindi ko alam kung dapat ba tayong sumunod kay Cohen," sabi ng isa. "Ngunit ano ang ating magagawa?" sagot ng isa pa. Ang lahat ay naniniwala sa kanya. "At ang mga himala, paano mo ipapaliwanag iyon?" Narinig ni Samuel ang usapan at hindi napigilang magtanong. "Paumanhin," sabi niya. "Narinig ko ang tungkol kay Levi Cohen. Ngunit paano ninyo siya nakikita bilang leader?" Nagkatinginan ang dalawa at tila nag-aalangan. "Siya ay makapangyarihan," sabi ng isa sa wakas. Ngunit parang may kulang sa kanyang mga salita. Parang hindi ganap ang mensahe niya. Naisip ni Samuel ang nararamdaman ng mga tao, ang kanilang pagkaakit, ngunit kasabay nito'y ang kanilang pagdududa. Alam niyang ito ang dapat niyang pakinabangan upang maipaliwanag ang tunay na ebanghelyo. Pagdating sa simbahan, sinalubong siya ni Rachel na mukhang balisa. "Samuel, may natuklasan ako," sabi ni Rachel habang inilalapag ang kanyang laptop sa mesa. "Tingnan mo ito." Sa screen, ipinakita niya ang isang artikulo tungkol sa koneksyon ni Nathaniel sa isang organisasyong kilala sa kanilang impluwensya sa pandaigdigang politika. Ang organisasyon na ito, paliwanag ni Rachel, ay sinasabing nagpupondo sa mga proyekto sa ilalim ng pangalan ng kapayapaan. Ngunit may mga ulat na ginagamit nila ang mga proyektong ito upang kontrolin ang mga leader ng iba't ibang bansa. Hindi nakapagsalita si Samuel. Ang mga piraso ng puzzle ay tila nag-ugnay-ugnay. Kung totoo ang mga natuklasan ni Rachel, ang layunin ni Nathaniel ay hindi lamang espiritual. Ito ay isang mas malawak na plano para sa kapangyarihan. Sa parehong araw, dumalo si Samuel sa isang pagtitipon na ginanap ni Levi Cohen. Ang lugar ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Habang nagsasalita si Levi, ang kanyang mga salita ay puno ng karisma, ngunit tila nawawalan ng lalim. "Ang templo na ito ay para sa lahat," wika niya. "Ito ang magiging daan patungo sa kapayapaan, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sangkatauhan. Hindi natin kailangang maghintay para sa tagumpay. Narito na ito ngayon." Muling naramdaman ni Samuel ang pagkaakit ng mga tao. Ngunit sa bawat palakpakan, mas lumalakas ang kanyang loob na kumilos. Pagkatapos ng pagtitipon, si Samuel at Rachel ay muling nag-usap. "Samuel," sabi ni Rachel, "masyado nang malakas ang impluwensya nila. Paano natin sila haharapin?" "Rachel, hindi natin kailangang labanan sila ng mag-isa," sagot ni Samuel. "Ang labanang ito ay higit pa sa pisikal. Kailangan nating gabayan ang mga tao pabalik sa katotohanan." Sa sumunod na araw, nagpasya si Samuel na bumuo ng isang maliit na grupo sa simbahan. Ang layunin ng grupo ay pag-aralan ang mga babala ng Biblia at maghanda sa espiritual na digmaan. Habang lumalalim ang kanilang mga talakayan, naging malinaw sa kanila na ang laban ay hindi lamang panlabas. Ang bawat isa ay kailangang palakasin ang kanilang pananampalataya upang manatiling matatag. Isang gabi, habang si Samuel ay nagbabasa sa kanyang silid, may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad si Ezra. "Samuel," sabi ni Ezra, ang kanyang mukha puno ng pag-aalala, "may bagay akong kailangan mong malaman. Ang labanang ito ay malapit ng lumala. Kailangan mong maghanda." Iniabot ni Ezra ang isang maliit na scroll. Sa loob nito ay nakasulat ang isang mapa at ilang talata mula sa aklat ni Daniel. "Ang mga tanda ay nandito na," sabi ni Ezra. Ngunit ang tunay na layunin ng mga ito ay malapit ng ihayag. Kinabukasan, habang nagdarasal ang grupo ni Samuel, may dumating na balita mula sa labas. Ang mga protesta laban sa muling pagtatayo ng templo ay nauwi sa karahasan, at ang mga leader ng iba't ibang bansa ay nagpapahayag ng kani-kanilang opinyon. Si Nathaniel, kasama si Levi, ay nagbigay ng pahayag sa harap ng media. "Ang mundo ay puno ng kaguluhan," sabi ni Nathaniel. "Ngunit ang templo ang solusyon. Narito kami upang magdala ng kapayapaan. Ngunit upang makamit ito, kailangan natin ang pagkakaisa ng lahat."
Habang pinapanood ito ni Samuel, naramdaman niyang ang kanilang mga salita ay hindi lamang para sa kapayapaan. Ito ay tila isang panawagan para sa kontrol. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang grupo ni Samuel upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Hindi natin kayang itigil ang kanilang ginagawa, sabi ni Pastor Caleb. Ngunit maaari nating palakasin ang simbahan. Ang katotohanan ang ating pinakamalakas na sandata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Samuel na ang laban ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ay para sa mga susunod na henerasyon na nangangailangan ng isang pananampalatayang hindi basta-basta matitinan. Ang gabi sa Jerusalem ay tahimik, ngunit ang isip ni Samuel ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Nathaniel at Levi ay umaalingaw sa kanyang isip, ang templo ay daan sa kapayapaan. Ngunit para kay Samuel, ito ay tila isang ningning na nakasisilaw, ngunit walang tunay na liwanag. Habang nakaupo siya sa simbahan kasama ang kanyang grupo, biglang dumating si Rachel, mukhang balisa at may hawak na tablet. Samuel, kailangan mong makita ito, sabi niya, ipinapakita ang isang video. Sa video, si Levi ay nasa isang malaking pagtitipon, ginaganap sa isang stadium na punong-puno ng tao. Hawak niya ang isang mikropono, at sa kanyang likuran ay isang holographic na imahe ng templo. Ang lahat ay posible, sabi ni Levi sa video. Walang mahirap sa ilalim ng gabay ng templo. Ang bawat isa sa inyo ay maaaring maging bahagi ng kasaganaan. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at biglang nagliwanag ang lugar. Ang mga tao ay nagsisigawan at nagpalakpakan, tila naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Mukha siyang gumagawa ng milagro, sabi ni Rachel. Ngunit paano natin malalaman kung ito ay totoo? Kinabukasan, nagpunta sina Samuel at Rachel sa lugar kung saan ginanap ang pagtitipon. Sa labas ng stadium, nagkalat ang mga tagasunod ni Levi, may mga nagbebenta ng memorabilia, may mga nagkakantahan ng papuri, at may iba pang nagdarasal. Ngunit higit sa lahat, ang tanong sa isipan ni Samuel ay, ito ba'y pananampalataya o pagkahumaling? Pumasok sila sa stadium, kung saan ginaganap ang isang panibagong pagtitipon. Sa harapan, si Levi ay muling nagsasalita, puno ng karisma at kumpiyansa. Sa kanyang tabi, si Nathaniel ay nakatayo, tahimik ngunit tila nagmamasid sa lahat. Habang pinapanood nila, isang babae mula sa audience ang tumayo at lumapit sa entablado. Siya ay may dalang tungkod at mukhang hindi makalakad ng maayos. Naglagay ng kamay si Levi sa kanyang balikat, at ilang sandali pa siya ay tumayo ng diretsyo at lumakad ng walang tulong. Ang mga tao ay sumabog sa palakpakan at sigawan. Samuel, paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Rachel, halatang nahihiwagaan sa nasaksihan. Ngunit si Samuel ay nanatiling kalmado. Rachel, hindi lahat ng tila milagro ay mula sa Diyos. Ang Biblia ay nagbabala sa atin tungkol sa mga huwad na tanda na gagamitin upang linlangin ang marami. Sa pagtatapos ng programa, nagdesisyon si Samuel na subukang makausap si Levi. Nilapitan niya ang entablado, ngunit hinarang siya ng ilang tagasunod ni Levi. Sa gitna ng kanyang pagtatangka, biglang tumingin si Nathaniel sa kanya mula sa malayo. Ngumiti ito ng bahagya, tila alam ang intensyon ni Samuel. Samuel, wika ni Nathaniel habang nilalapitan siya, alam kong nais mong maintindihan ang ginagawa namin. Ngunit bakit hindi ka sumama sa amin upang makita ang buong larawan? Ang alok na ito ay nagdulot ng kaba kay Samuel. Alam niyang may panganib, ngunit naramdaman niyang ito ang susi upang mas lalong maintindihan ang kanilang layunin. Sige, sagot niya. Makikinig ako. Dinala siya ni Nathaniel sa isang pribadong silid sa likod ng stadium. Sa loob, naroon si Levi, mukhang kalmado at puno ng kumpiyansa. Samuel, natutuwa akong narito ka, sabi ni Levi. Ang mga tao sa labas ay gutom sa pag-asa, at iyon ang aming binibigay. Ngunit anong klase ng pag-asa ang ibinibigay niyo? Tanong ni Samuel. Ito ba'y nakaangkla sa katotohanan ng Diyos, o sa pansariling ambisyon? Ngumiti si Levi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng iba. Samuel, minsan ang katotohanan ay hindi kasing halaga ng kung ano ang nararamdaman ng tao. Ang templo ay simbolo ng pagkakaisa. Hindi ba't iyon ang mahalaga? Ang sagot na iyon ay nagpatibay ng hinala ni Samuel. Hindi ito tungkol sa Diyos, kundi sa pagkontrol ng tao. Paglabas mula sa silid, sinalubong siya ni Rachel na naghintay sa labas. Ano ang nangyari? Tanong ni Rachel. Lalong naging malinaw ang kanilang layunin, sagot ni Samuel. Ang templo ay ginagamit upang linlangin ang tao, hindi upang dalhin sila sa Diyos.
Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinag-aralan ni Samuel at ng kanyang grupo ang mga tanda at babala sa Biblia. Alam nilang ang kanilang misyon ay hindi lamang alamin ang katotohanan, kundi ibahagi ito sa iba. Gayunpaman, naramdaman nilang mas lumalakas ang impluwensya ni Levi at Nathaniel. Isang gabi, habang nagdarasal si Samuel, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa kanyang paligid. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit tila may bumubulong sa kanyang isip, mag-ingat ka, sapagkat ang kalaban ay nagmamasid. Ang araw sa Jerusalem ay nagmistulang mas maliwanag kaysa sa karaniwan, ngunit para kay Samuel, ang bigat ng responsibilidad ay tila mas matindi kaysa dati. Ang mga nangyari sa pagtitipon ni Levi Cohen ay nagdulot ng mas malalim na tanong, paano ko maipapahayag ang katotohanan sa mga taong nabihag na ng kasinungalingan? Habang naglalakad siya papunta sa simbahan, napansin niya ang mga pagbabago sa paligid. Ang mga pader ay puno ng mga poster ni Levi, may mga slogan na nagsasabing, ang kapayapaan ay narito na, at sumama sa bagong yugto. Ang mga tao ay masiglang nag-uusap tungkol sa mga himala ni Levi, ngunit nararamdaman niyang ang espiritual na kadiliman ay bumabalot sa kanilang mga puso. Pagdating sa simbahan, sinalubong siya ni Pastor Caleb. Samuel, hindi biro ang nangyayari, wika ni Pastor. Kahapon, 3 miyembro ng ating simbahan ang sumali sa grupo ni Levi. Sinabi nila sa akin na ang ating mensahe ay lumana at hindi na ito nakakaakit. Tumayo si Samuel sa gitna ng simbahan, na puno ng mga natitirang miyembro. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin habang siya ay nagsalita. Mga kapatid, ang katotohanan ay hindi kailanman nagbabago. Hindi ito tungkol sa kung ano ang bago o kung ano ang maganda sa pandinig. Ang tunay na pananampalataya ay nakaugat sa sakripisyo ni Kristo, hindi sa mga madaliang pangako ng kasaganaan. Isang matandang babae, si Miriam, ang tumayo mula sa mga upuan. Samuel, wika niya, hindi madali para sa lahat na manatiling tapat. Ang mundo ay puno ng tukso, at ang mga pangako ni Levi ay tila sagot sa ating mga problema. Paano mo matutulungan ang mga taong tulad ko na nahihirapang kumapit sa pananampalataya? Lumapit si Samuel kay Miriam at hinawakan ang kanyang kamay. Miriam, hindi ikaw ang lumalaban ng mag-isa. Ang Diyos ay palaging kasama mo. Ngunit kailangan nating magtulungan bilang simbahan upang maging matatag laban sa mga tukso. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Samuel sa pagsasanay sa maliit na grupo ng simbahan. Ang kanilang mga talakayan ay puno ng lalim na nakatuon sa Mateo 24:24 at Efeso 6:10-18, ang talata tungkol sa baluti ng Diyos. Sa bawat talakayan, unti-unting lumakas ang pananampalataya ng grupo. Ngunit sa bawat hakbang ng progreso, nararamdaman din nilang mas lumalakas ang puwersang tumutulak sa kanila palayo sa katotohanan. Samantala, si Rachel ay patuloy na nagdodokumento ng mga galaw ni Levi at Nathaniel. Isang araw, dumating siya sa simbahan na dala ang balitang nagdulot ng takot kay Samuel. Samuel, sabi niya, nalaman ko na ang susunod na hakbang ni Levi. Magkakaroon sila ng isang pandaigdigang pagtitipon dito sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Ang mga lider ng iba't ibang relihiyon ay dadalo, at sila ay magpapahayag ng isang kasunduan para sa kapayapaan. Napatingin si Samuel sa grupo. Ito na ang simula ng mas malaking pandaraya, wika niya. Kung ang kasunduang ito ay maganap, mas mahihirapan tayong ibahagi ang tunay na ebanghelyo. Kailangan nating kumilos. Sa araw ng pandaigdigang pagtitipon, nagtipon ang grupo ni Samuel upang magdasal sa simbahan. Habang ang iba ay nagtungo sa lugar ng pagtitipon upang magmasid, si Samuel at Rachel ay nagdesisyong pumasok sa loob. Ang lugar ay napuno ng mga tagasunod mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng entablado, si Levi at Nathaniel ay nakatayo, mukhang matatag at puno ng otoridad. Habang nagsasalita si Nathaniel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang templo ay isang regalong espiritual sa buong mundo. Narito ito upang ipakita na ang pagkakaisa ay posible. Sa araw na ito, tayo ay magsasama-sama upang simulan ang isang bagong panahon ng kapayapaan. Makalipas ang kanyang talumpati, si Levi naman ang nagsalita. Ang mga himala na inyong nasaksihan ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa templong ito. Ang lahat ng relihiyon ay maaaring magtulungan upang itaguyod ang pagkakaisa. Sa ilalim ng isang layunin, tayo ay magiging malakas. Habang pinapanood ni Samuel ang kaganapan, naramdaman niyang ang mga salita ni Levi ay tila lason na bumabalot sa puso ng mga tao. Hindi na siya nakapagpigil at tumayo mula sa kanyang upuan.
Levi, paano mo nasasabing ito ay para sa Diyos kung ang iyong mensahe ay hindi umaayon sa kanyang salita? Sigaw ni Samuel. Natahimik ang buong lugar. Si Levi ay ngumiti, ngunit may bahid ng galit sa kanyang mukha. Samuel, sabi niya, ang mundo ay nangangailangan ng pag-asa, hindi ng takot. Ang iyong saloobin ay nagpapakita lamang ng pagkakawatak-watak. Ngunit si Samuel ay hindi umatras. Ang tunay na pag-asa ay nasa katotohanan ni Kristo. Ang iyong mga tanda ay maaaring maganda sa paningin, ngunit ito ba'y mula sa Diyos? Pagkatapos ng kaganapan, bumalik sina Samuel at Rachel sa simbahan. Napagod sila, ngunit alam nilang hindi sila maaaring sumuko. Sa gabing iyon, nanalangin si Samuel ng mas taimtim kaysa dati. Panginoon, gabayan mo kami. Hindi namin kayang harapin ito ng mag-isa. Ipakita mo sa amin kung paano namin madadala ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. Habang nagdarasal, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi tungkol sa kanyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan niya. Kinabukasan, nagpa siya si Samuel na kausapin ang mga miyembro ng simbahan. Ang laban na ito ay higit pa sa nakikita natin, wika niya. Kailangan nating manatiling tapat at manalangin ng sama-sama. Sa tulong ng Diyos, magtatagumpay tayo. Sa pagbubukang liwayway ng susunod na araw, ramdam ni Samuel ang lalong pagbigat ng kanyang misyon. Ang kapaligiran sa Jerusalem ay mas naging tensyonado. Ang pandaigdigang pagtitipon ay nagdulot ng mas malawak na pagkakahati-hati sa pananampalataya. May mga naniniwalang si Levi at Nathaniel ang magdadala ng tunay na kapayapaan, habang ang iba'y nananatiling tahimik ngunit puno ng pagdududa. Sa gitna ng kaguluhan, natanggap ni Samuel ang isang liham. Ang sender, si Nathaniel. Samuel, oras na upang malaman mo ang buong katotohanan. Pumarito ka sa aking opisina sa bundok ng templo ngayong gabi. Nararapat kang makinig bago mo ituloy ang iyong laban. Pinagmasdan ni Samuel ang liham ng matagal. Ramdam niya ang panganib, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Ibinahagi niya ito kay Rachel at nagpa siya silang maghanda. Samuel, sabi ni Rachel, sigurado ka bang pupunta ka? Paano kung ito ibitad? Rachel, sagot ni Samuel, hindi ko kayang baliwalain ito. Kung tunay nilang nais akong linlangin, mas mabuting harapin ko sila ng may paninindigan. Pagdating ng gabi, si Samuel ay nagtungo sa bundok ng templo. Ang paligid ay tahimik, ang buwan ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan. Nang makarating siya sa opisina ni Nathaniel, sinalubong siya ng isang tagapaglingkod at inihatid sa isang silid na puno ng malalaking bintana, na tanaw ang kabuuan ng Jerusalem. Naroon si Nathaniel, nakaupo sa isang malaking silya. Sa kanyang likuran, si Levi ay nakatayo, tahimik ngunit may presensyang mahirap ipaliwanag. Samuel, salamat at dumating ka, sabi ni Nathaniel, ang boses niya ay puno ng magiliw na tono. Hindi ko binaliwala ang iyong paanyaya, sagot ni Samuel. Ngunit hindi rin ako narito upang magpasyanod sa inyong mga salita. Ngumiti si Nathaniel at itinuro ang tanawin ng Jerusalem. Tingnan mo ang lungsod, Samuel. Napakaganda, hindi ba? Ngunit sa ilalim ng kagandahang ito ay ang kawalan ng pagkakaisa. Kami ni Levi ay nagtutulungan upang tapusin ang kaguluhan at magdala ng kapayapaan. Hindi ba't iyon ang nais mo rin? Habang patuloy silang nag-uusap, kinuha ni Levi ang kanyang mikropono at nagsalita. Samuel, ang mundo ay nangangailangan ng mga leader tulad natin. Ang mga tao'y nalilito at ang kanilang pananampalataya ay unti-unting nawawala. Ang templo na ito ay sagot sa kanilang mga tanong. Ngunit kailangan ka namin, Samuel. Kailangan namin ng mga taong tulad mo na may integridad upang tumulong sa aming layunin. Tumayo si Samuel, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Levi, ang mga tao ay hindi kailangang akayin sa isang huwad na pag-asa. Ang kailangan nila ay ang katotohanan ni Kristo. Ang iyong mga tanda ay maganda sa paningin, ngunit ang tanong ko ay ito, sino ang pinaglilingkuran mo? Natahimik si Levi, ngunit si Nathaniel ang sumagot. Samuel, hindi lahat ng bagay ay kayang maunawaan ng tao. Ngunit hindi ba't mahalaga na ang mundo ay magkaroon ng kapayapaan, kahit anuman ang paraan? Ang sagot na ito ay nagdulot ng mas matinding panindigan kay Samuel. Ang kapayapaang hindi nakaugat sa Diyos ay walang silbi, sagot niya. At ang anumang tanda na umaakay sa tao palayo sa katotohanan ay hindi mula sa kanya. Biglang nagbago ang tono ni Nathaniel. Ang magiliw na boses ay napalitan ng isang malamig at otoritaryong tono.
Samuel, binigyan ka namin ng pagkakataon. Ngunit kung pipiliin mong kalabanin kami, hindi namin magagarantiyahan ang iyong kaligtasan. Ramdam ni Samuel ang bigat ng banta, ngunit nanatili siyang matatag. Ang aking kaligtasan ay wala sa inyong mga kamay, sabi niya. Ito'y nasa kamay ng Diyos. Paglabas ni Samuel mula sa silid, nakita niyang naghihintay si Rachel malapit sa pasukan. Agad niyang ikinuwento ang nangyari, at ramdam nila pareho na ang laban ay papalapit na sa sukdulan. Rachel, sabi ni Samuel, hindi na ito tungkol sa mga diskusyon. Ang kanilang layunin ay malinaw, linlangin ang mundo upang sumunod sa isang sistema na nagpapabagsak sa katotohanan ng Diyos. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Samuel sa pagpapalakas ng pananampalataya ng kanilang simbahan. Ang kanilang mga pag-aaral ay mas naging masinsinan, nakatuon sa Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa espiritual na mga hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Ngunit habang lumalakas ang kanilang grupo, mas lumalakas din ang presyon mula sa labas. Ang impluwensya ni Levi at Nathaniel ay patuloy na lumalawak, at ang mga tao'y nagiging mas marupok sa kanilang mga pangako ng kasaganaan at kaginhawaan. Isang gabi, habang nagdarasal si Samuel, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Sa kanyang puso, narinig niya ang isang banayad na tinig. Manatili kang matatag. Ang iyong paninindigan ay magsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong kasama. Ang mensaheng ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Ang mga huling araw sa Jerusalem ay nagmistulang isang tagpo sa pagitan ng kagandahan at kaguluhan. Ang mga himala ni Levi Cohen ay nagpatuloy, at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngunit para kay Samuel, ang lahat ng ito ay isang harap, isang peking ningning na nagtatago ng mas malalim na kadiliman. Isang umaga, habang nasa simbahan ang grupo ni Samuel, dumating si Rachel na mukhang hindi mapakali. Samuel, sabi niya, habang inilalapag ang kanyang laptop sa mesa, natagpuan ko na ang patunay na kailangan natin. Ipinakita niya ang isang serye ng mga dokumento na nag-ugnay kay Nathaniel sa ilang lihim na pagpupulong kasama ang mga leader ng pandaigdigang organisasyon. Ang layunin, isang sistemang pangrelihiyon na pipilitin ang lahat ng tao na tanggapin ang templo bilang sentro ng espiritualidad. Ngunit ang mas nakababahala, natagpuan din niya ang mga ulat tungkol sa paggamit ng mga himala upang linlangin ang mga tagasunod. Ito ang ebidensya na matagal na nating hinahanap, sabi ni Rachel. Ngunit paano natin ito maibabahagi sa mundo? Tumayo si Samuel at nag-isip ng malalim. Hindi natin kailangang ibunyag ito ng basta-basta, sagot niya. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. Ang ebidensyang ito ay magdudulot ng galit mula sa kanilang kampo. Ngunit ito rin ang magpapakilos sa mga taong nag-aalinlangan. Sa sumunod na araw, nagtipon ang grupo ni Samuel upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Mga kapatid, sabi ni Samuel, ang laban na ito ay hindi na lamang laban natin. Ito ay laban para sa katotohanan. Ngunit dapat nating tandaan na ang ating sandata ay hindi galit, kundi ang salita ng Diyos. Samantala, si Levi at Nathaniel ay nag-anunsyo ng isang malakihang seremonya na gaganapin sa bundok ng templo. Ang seremonya ay itinalaga upang opisyal na ideklara ang templo bilang isimbolo ng pandaigdigang pagkakaisa. Ang balitang ito ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa Jerusalem at sa buong mundo. Habang pinapanood ni Samuel at Rachel ang anunsyo sa telebisyon, napansin nila ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Nathaniel. Bagamat puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita, tila may halong takot sa kanyang mga mata. Rachel, sabi ni Samuel, ang takot na iyon ay isang palatandaan. Alam niya na hindi lahat ay kumbinsido sa kanilang layunin. Kung ganoon, sagot ni Rachel, dapat nating gamitin ito upang gisingin ang mga tao. Pagdating ng gabi, nagdasal si Samuel ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Sa kanyang panalangin, hiniling niya ang gabay ng Diyos sa paparating na hamon. Habang tahimik siyang nananalangin, naramdaman niya ang isang banayad na presensya. Sa kanyang puso, narinig niya ang mga salitang, "Huwag kang matakot. Ang katotohanan ang magiging iyong sandigan. Ipaglaban mo ito sapagkat ako'y kasama mo." Sa araw ng seremonya, nagtungo si Samuel, Rachel, at ang kanilang grupo sa bundok ng templo.
Ang lugar ay puno ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga tagasunod ni Levi ay nagtipon-tipon, umaawit ng papuri at nagdadala ng mga banner na nagsasabing kapayapaan at kasaganaan. Habang nagsisimula ang programa, si Levi at Nathaniel ay lumabas sa entablado. Ang palakpakan ng mga tao ay nagpakulo sa kapaligiran. Ngayon, wika ni Nathaniel, tayo ay nagtitipon bilang isang mundo upang ipahayag ang bagong panahon ng pagkakaisa. Ang templo na ito ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat. Si Levi naman ang sumunod. Ang Diyos ay kumikilos sa templo. Narito ang patunay ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Bigla siyang nagtaas ng kamay at isang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga tao ay napuno ng galak, ngunit para kay Samuel, ito ay tila peking pagtatanghal na may layuning linlangin. Hindi na nakapagtimpi si Samuel. Tumayo siya sa gitna ng karamihan at sumigaw. Levi, kung tunay na ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan mo, ipakita mo sa amin ang katotohanan. Ngunit kung ang iyong layunin ay linlangin ang mga tao, ang iyong mga gawa ay malalantad. Napatingin ang lahat kay Samuel. Si Levi ay ngumiti, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago, tila nawala ang kanyang kontrol. Samuel, wika ni Levi, ang iyong mga salita ay nagpapakita ng iyong takot. Hindi mo ba nakikita ang biyaya ng Diyos sa templong ito? Sumagot si Samuel ng walang takot. Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang palabas. Ang tunay na tanda ay umaakay sa mga tao kay Kristo, hindi sa isang simbolo. Biglang lumapit si Nathaniel kay Samuel, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Samuel, hindi mo nauunawaan ang ginagawa namin. Ang templo na ito ay ang sagot sa kaguluhan ng mundo. Huwag mong hadlangan ang progreso. Ngunit hindi nagpatinag si Samuel. Ang progreso na ito ay walang saysay kung ito ay laban sa kalooban ng Diyos. Ang kasinungalingan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Sa puntong iyon, isang malakas na hangin ang dumaan sa lugar, na parang isang palatandaan mula sa langit. Ang mga tao ay napatigil at ang seremonya ay sandaling natigil. Si Samuel ay tumingin sa langit at tahimik na nanalangin. Panginoon, ipakita mo ang iyong katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ang malakas na hangin na dumaan sa bundok ng templo ay parang isang babala, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual na aspeto. Ang karamihan ay naguluhan, ngunit si Samuel ay nanatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang puso, naramdaman niya na ito na ang pagkakataon upang ipahayag ang katotohanan sa mga nalinlang. Habang ang seremonya ni Levi at Nathaniel ay sandaling natigil, si Rachel, na tahimik na nagmamasid mula sa gilid, ay mabilis na kumilos. Ginamit niya ang pagkakataon upang kunan ng video ang reaksyon ng mga tao at ang tensyong bumalot sa lugar. Samuel, sabi ni Rachel habang lumalapit, ito na ang oras. Kailangan nating magsalita bago nila muling kontrolin ang sitwasyon. Tumango si Samuel. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang mga dokumentong nakuha nila mula sa pananaliksik ni Rachel at Ezra, mga patunay na nag-ugnay sa mga plano ni Levi at Nathaniel sa mga pandaigdigang grupo na naghahangad ng kontrol sa relihiyon at politika. Tumayo siya sa isang mataas na bahagi ng lugar at nagsalita ng malakas. Mga kapatid, sigaw niya na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao. Narito ako upang sabihin ang isang bagay na mahalaga. Ang templong ito ay hindi simbolo ng tunay na pananampalataya. Ito ay bahagi ng isang plano upang linlangin kayo at alisin ang inyong atensyon sa tunay na Diyos. Ang karamihan ay tila nagulat at ilang sandali pa'y may narinig siyang mga bulungan. Ang iba'y naguguluhan habang ang iba naman ay nagalit. Tumayo si Levi at itinaas ang kanyang kamay upang patahimikin ang mga tao. Huwag kayong makinig sa kanya, sabi ni Levi. Siya ay puno ng takot at galit. Ang kanyang mga salita ay isang pagtatangka upang sirain ang ating pagkakaisa. Ngunit hindi nagpatinag si Samuel. Kung ang inyong pagkakaisa ay nakabase sa kasinungalingan, ito ay mabubuwal. Ang katotohanan ni Kristo ang ating sandigan, hindi ang mga peking tanda at himala. Habang tumataas ang tensyon, lumapit si Nathaniel kay Samuel, ang kanyang boses malamig ngunit puno ng tiyaga. Samuel, bakit ka nagpipilit na wasakin ang layunin ng templo? Hindi mo ba nakikita na ang ginagawa namin ay para sa kapakanan ng lahat? Ngumiti si Samuel ng may tapang. Nathaniel, ang mga salita mo ay puno ng kasinungalingan. Ang kapayapaan na ipinapangako mo ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang iyong layunin ay hindi para sa kabutihan, kundi para sa kontrol.
Biglang nagkaroon ng isang di inaasahang pangyayari. Ang liwanag na madalas gamitin ni Levi sa kanyang mga palabas ay biglang nawala. Ang lugar ay nabalot ng dilim at ang ingay ng mga tao ay tila naglaho. Sa gitna ng katahimikan, isang malalim na tinig ang narinig, isang tinig na tila nanggaling sa kung saan. Ako ang liwanag ng mundo. Ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Ang tinig ay nagdulot ng takot sa mga hindi nakakaunawa, ngunit para kay Samuel at sa kanyang grupo, ito ay isang kumpirmasyon ng presensya ng Diyos. Pagbalik ng liwanag, ang karamihan ay nagkanya-kanyang tanong at pag-aalinlangan. Hindi na muling nagsalita si Levi, at si Nathaniel ay tahimik na naglakad palayo mula sa entablado. Ang mga tao ay tila nagising mula sa kanilang pagkahumaling at nagsimulang magtanong. Lumapit si Rachel kay Samuel, ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa at saya. Samuel, nakita mo yon? Ang Diyos ay kumilos. Sagot ni Samuel. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating patuloy na ipahayag ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa mga kaganapan sa bundok ng templo ay kumalat sa buong mundo. Ang mga video na kinuha ni Rachel ay naging viral, at maraming tao ang nagsimulang magtanong tungkol sa tunay na layunin ni Levi at Nathaniel. Ang kanilang kredibilidad ay nagsimulang mabuwag, ngunit ang kanilang mga tagasunod ay nanatili pa ring matatag. Si Samuel at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng simbahan. Ang kanilang mga talakayan ay mas lalong naging malalim, at marami sa kanilang mga miyembro ang bumalik mula sa panlilinlang. Sa kabila ng tagumpay, alam ni Samuel na marami pa silang kailangang gawin. Isang gabi, habang tahimik siyang nagdarasal, muli niyang naramdaman ang presensya ng Diyos. Sa kanyang puso, narinig niya ang mga salitang, "Manatili kang tapat. Ang iyong pananampalataya ay magbibigay liwanag sa iba. Ang katotohanan ay laging mananaig." Ang bundok ng templo ay tahimik ng muli, ngunit ang mga alingaungaw ng mga nangyari sa nakaraang mga araw ay nananatiling sariwa sa isipan ng marami. Ang tagumpay ni Samuel at ng kanyang grupo na maipakita ang kasinungalingan ni Levi at Nathaniel ay nagdulot ng pag-asa sa mga nalinlang. Ngunit para kay Samuel, ang laban ay hindi tungkol sa isang sandaling tagumpay, ito ay isang paanyaya sa bawat Kristiyano na maging handa para sa patuloy na espiritual na digmaan. Sa loob ng simbahan, nagtipon ang mga miyembro ng kongregasyon. May iba't ibang emosyon sa kanilang mga mukha, kagalakan para sa katotohanang naibunyag, kalungkutan para sa mga nanatiling nalinlang, at takot para sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Tumayo si Samuel sa gitna ng grupo, ang kanyang boses puno ng lakas ngunit puno rin ng habag. "Mga kapatid," sabi niya, "ang ating laban ay hindi pa tapos. Ang katotohanang ating nakita ay magdudulot ng liwanag, ngunit marami pa rin ang nasa kadiliman. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating misyon, hindi lamang upang ipahayag ang katotohanan, kundi upang ipamuhay ito." Sa susunod na mga araw, si Samuel at ang kanyang grupo ay nagsimula ng isang mas masinsinang programa para sa mga miyembro ng simbahan. Sila'y nagturo ng Biblia, nagbahagi ng mga aral tungkol sa espiritual na paghahanda, at nagbigay ng suporta sa mga taong nalinlang ngunit nais bumalik sa tamang landas. Isa sa mga dumating ay si Miriam, ang matandang miyembro ng simbahan na minsang nag-alinlangan. Ngayon, siya ay puno ng determinasyon. "Samuel," sabi niya, "ako'y nagkamali noon, ngunit nais kong bumalik sa kanyang kawan. Tulungan mo akong maging matatag sa pananampalataya." Ngumiti si Samuel at hinawakan ang kanyang kamay. "Miriam, ang Diyos ay laging handang tanggapin ang mga nagbabalik loob. Sama-sama tayong lalago sa Kanya." Samantala, si Rachel ay patuloy na nagtrabaho sa pagpapalaganap ng mga natuklasan nila. Ang kanyang mga artikulo at video ay umabot sa iba't ibang bansa, at maraming tao ang nagsimulang magtanong sa kanilang sariling pananampalataya. Ngunit kasabay nito, may mga banta mula sa mga tagasunod ni Levi at Nathaniel. Isang gabi, habang nag-uusap si Rachel at Samuel, napag-usapan nila ang epekto ng kanilang misyon. "Rachel," sabi ni Samuel, "maraming buhay ang nagbago dahil sa iyong katapangan. Ngunit natatakot ako na ang mga galamay ng ating kalaban ay hindi pa nawawala." "Samuel," sagot ni Rachel, "hindi tayo dapat magpatakot. Ang ating ginagawa ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. At habang siya'y nasa ating panig, wala tayong dapat ikatakot." Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng iba't ibang hamon. Ang impluwensya ni Levi at Nathaniel ay humina, ngunit ang kanilang mga tagasunod ay nanatiling masigasig.
Ang simbahan ni Samuel ay naging taguan ng mga taong naghahanap ng tunay na pananampalataya, ngunit ito rin ay naging puntirya ng pananakot at maling paratang. Isang araw, isang batang lalaki ang lumapit kay Samuel matapos ang isang serbisyo. "Pastor Samuel," sabi ng bata, "bakit galit sa inyo ang ibang tao? Hindi ba't ang inyong ginagawa ay para sa kabutihan?" Lumuhod si Samuel upang makipag-usap sa bata nang magkapantay ang kanilang mga mata. "Anak, minsan ang katotohanan ay mahirap tanggapin ng iba. Ngunit kahit na mahirap, kailangan natin itong ipahayag. Sapagkat ang katotohanan ay magpapalaya sa kanila." Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, napansin ni Samuel ang pagbabago sa kanyang sarili at sa kanyang grupo. Ang kanilang pananampalataya ay tumibay sa gitna ng pagsubok at ang kanilang misyon ay naging mas malinaw. Sa isang espesyal na serbisyo, nagtipon ang buong kongregasyon upang magpasalamat sa Diyos. Tumayo si Samuel sa pulpito at sa kanyang boses ay naramdaman ang kalmadong kumpiyansa ng isang taong tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. "Mga kapatid," wika niya, "ang laban natin ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa katapatan sa Diyos at sa kanyang salita. Ang templo na kanilang itinatayo ay gawa sa bato, ngunit ang tunay na templo ng Diyos ay nasa ating puso. Tayo ang kanyang bayan at sa kanya tayo mananatiling tapat." Sa pagtatapos ng seremonya, ang simbahan ay napuno ng awit ng papuri. Sa labas, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag, isang paalala na ang Diyos ay laging naroroon kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon. Habang nakatingin si Samuel sa kanyang kongregasyon, naramdaman niya ang isang di maipaliwanag na kapayapaan. Alam niyang ang kanilang misyon ay malayo pa, ngunit sa bawat hakbang, ang Diyos ay gumagawa. Wakas. Kung nandito ka pa at natapos mo ang video, mag-iwan ka ng salitang katotohanan sa mga komento. Gusto naming malaman kung sino ang mga tumutok hanggang dulo at tunay na kasama sa paglalakbay na ito. Salamat sa iyong oras at suporta.